malusog ka naman, may karamdaman ka na, kaso lang, nandun ka sa isang tabi, nalulungkot, yung para bang wala kang lakas. At yung bang tipong wala ka nang magawa, kundi umiyak na lang ng umiyak. Diba, yun yung brokenness, yung pagbag talaga yung damdamin mo. Hindi mo i-justify yung nagagawang pagkakasala, kundi pinagsisisihan mo yan ng gusto, ng todo. Diba sa TV nga, makita natin yung mga pag sinabing may kasalanan ka, ibabalik sa'yo. Baka ikaw yun. Gusto mo, pagpagalingan tayo ng attorney. Diba? Hindi lang magaling yung attorney kung ano yun, siya mismo magaling din. Pagalingan sa pagdepensa sa kanilang mga ginagawang hindi maganda. Pero sila yun. Pero tayo, tinatawag natin ang ating mga sarili na Kristiyano. Hindi tayo dapat nagagalak, hindi tayo dapat nagmamalaki pag nakakagawa tayo ng actually, yung makabanggit ka lang ng hindi maganda, dapat nagsisisi ka na hey Lord, may nasabi yata ako, nasaktan ko yata si brother or si sister. Ano kaya nararamdaman mo? Huwag kang mag-alala, pinatawad ka na niya. Patawarin mo na lang sa sarili. Kasi isipin mo yan di ba? Ang ganun din dapat sa Panginoon. Pag may nagawa tayo, may nasampit tayo, may naisip tayo na hindi maganda, ihingi na natin ito agad ng tawad. Yun yung blessed ano. Pero alam mo, sa harapan ng Diyos, mapalad ka pag ganun. Happy ka. Or makaka-receive ka ng divine favor. Yung word na makarios, di ba? Someone who receive a divine favor mula sa Diyos. Bakit? Kasi nga, makakatanggap ka naman, mararanasan mo naman yung kaaliwan na nagmumula sa Panginoon. Yung comfort niya ay nasa iyo. Wala naman ibang pwedeng makapag-comfort pa sa atin. Yung talagang comfort na makakapagpalubag sa kalooban mo, kundi ang comfort na nagmumula sa Panginoon. Comfort, ibig sabihin yung, di ba, minsan kahit yung lalapit sa'yo pag nalulungkot ka, kahit hindi nagsasalita, yung tabihan ka na lang niya, tapos gaganon ka na yung likod mo. Malaking bagay na yun Hindi comfort yung lalapit sa'yo. Ayan kasing sinasabi ko Ayan, tuloy. Hindi nakaka-comfort yun. Mas lalong nakakasama ng loob. Okay, pero yung nandun ka, damayan mo siya, tabihan mo siya. Sabi nga nila pat in the back. Malaking bagay. Pero ang Panginoon, nandyan siya palagi at dinadamayan ka niya. Nandyan yung assurance. Comfort siya kasi merong assurance ng kapatawaran ng kasalanan. Alam mo naman yun gagaan yung loob mo. Pag sinabi, Lord, pasensya mo po, patawarin mo po. Mararamdaman mo yung comfort niya kasi gagaan yung pakiramdam mo. Gagaan yung pakiramdam. Kaya mararamdaman mo yung comfort na nagmumula sa kanya. Hindi bibigat. Gagaan ang iyong pakiramdam. So, matuto tayo na magluksa sa mga nagagawa natin kasalanan at yung nagluluksa din tayo sa patuloy na paggawa ng kasalanan ng ibang tao. Nakikita ng ibang tao bakit ginagawa pa rin nila to kahit na kung minsan ilang beses na silang napahamak kasi babalik gagawin pa rin. Meron ka ding nararamdaman ng kalungkutan na sorrow doon. Okay, hindi yung, bahala siya. Basta ako, sa Panginoon ako. Bahala sila. Hindi. May sense ng pride pa rin yun. Basta sa atin, makita mo sila,
ipapanalangin mo sila. Okay, makakaramdam ka ng kalungkutan doon, sorrowful ka doon, ipapanalangin mo naman sila. Of course, kasama naman yan yung nagluluksa ka sa mga mahal sa buhay, yung pagluluksa sa mga nangyayari sa paligid natin. And yet, kung makikita mo ang ibang tao na parabang puro sila pagsasaya, hindi nila nakikita yung bagay na nakikita mo. Meron nang nangyayari hindi maganda, sila nagsasaya pa rin. Ginagawa pa rin kung ano yung nakapagsaya sa sarili nila. Ang importante, hindi sila yun. Pero darating yung time, sila din yung makakaranas ng sakuna or hindi magandang bagay sa kanilang buhay. Sila din magluluksa at magsasaya din yung iba. Diba? Pero sa atin, hindi. Bilang mga bahagi sa kaharian ng Diyos, even yung kalungkutan ng iba, dadamahan natin. Makilungkot tayo sa mga nalulungkot. Makisaya tayo sa mga nagsasaya. Siyempre. Huwag naman yung, uy, may award ka pala, first honor ka. Hindi mo deserve yan. Kung dapat yun. Diba? Huwag naman ganon. Makisaya ka sa mga nagsasaya. Makilungkot tayo sa mga nalulungkot. Amen ba? Of course, yung aliw ng Panginoon ay nasa sa atin. And then, next na Beatitudes, 8 ito. 8 na Beatitudes na blessedness. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Pangilan na to? Pangatlo. So, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Sa English ay blessed are the meek. Meek, M-E-E-K. Ayan, meek. So, meek meaning gentle, soft-hearted, yung madali kang di ba? At willing to submit. Alam niyo po ba yung word na meek? Galing sa Greek word na praus, di ba? Praus. Meron siyang idea ng proper balance between anger and indifference at saka of powerful personality properly controlled and of humility. In other words, yung weakness, ito hindi siya weakness, kundi ito ay controlled power. Anong ibig sabihin ng controlled power? Parang di ba yung dam, alam niyo yung dam? Yung napupuno siya. Pag malapit na mag-overflow yun, anong ginagawa nila? I-open nila unti-unti, di ba? Bakit kasi kung hindi? Pag yun sumabog, nakko. Imagine mo na lang kung ano yung mga tatamaan nito sa kanyang dadaanan. Okay, magkakaroon ng flash floods. Kaya, ang weakness is hindi sa ikaw ay mahina, hindi sa ikaw ay walang kakayanan. Weakness is yung meron kang kapangyarihan, meron kakayahan, pero hindi mo ito ina-exercise. Ang Panginoong Yesus ang pinaka-example natin dyan. Bakit? Inalipusta siya. Ininsulto. Ipinapos siya sa krus. Sa John chapter 13, alam niya siya ay mula sa Diyos, alam niya siya ay anak ng Diyos, at binigay na lang ang kapangyarihan sa kanya. Ang Diyos bilang Diyos. Pero bakit nagpa-undergo pa rin siya, kinoronahan siya ng tinik, ininsulto siya, ipinapos siya sa krus. Ang katotohanan niyan, kayang-kaya na niyang lipulin. Kung sino man yung mga nandun, kahit hindi na siya maputos ng anghel. Kasi isang anghel lang, kayang lipulin mo yun. Kahit hindi na siya maputos ng anghel, siya na mismo. He has that kind of power. Pero hindi niya ginamit. Kaya siya tinatawag na model sa pagiging weak. Ang pagpakumbaba. So, kontrolado niya ang kanyang galit
nababalanse niya ang kanyang galit at saka ibig mo sabihin hindi nagalit ang Panginoon. Bilang tao nagagalit din. Actually kahit Diyos nagagalit din. Kasi lang inokontrol nila yung kanilang galit. Kaya ang sinasabi na ito ng ating Panginoong Hesus, hindi lang niya sinasabi sa kanyang mga alagad. Siya mismo ginagawa na niya. Nararanasan na niya. Okay, so meekness is not the weakness. Ang pagiging mapagpakumbaba ay katangian ng isang nagpapaturo, teachable, or ito ay isang disciple. Hindi siya basta follower, hindi siya basta attendant. Isang disciple at nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Meron siyang willingness to disregard one's own right and privileges. Okay? Willing siya na i-disregard yun para dito lang. Ang pagiging mapagpakumbaba ay senyales na hindi ka mapagtanim ng galit at hindi ka rin mapagpiganti. Okay? Kasi meron kang weakness. Meron kang kapangyarihan, meron kang kakayanan na idemanda, ipakulong ang mga halimbawa yung mga nakautang. Ano bang nakautang nito? Yung mga nakapagpautang sa iyo, meron kang kakayanan na idemanda sila, pwede mong kasuhan ng yung mabigat na parusa o na kaso. Pero hindi mo ginagawa, bagaman meron ka kakayanan ganon, that is weakness. At yan, different yan sa katangian ng mundo. Pag sa mundo, pag may nangapi sa iyo, kahit ikaw may kasalanan, papatulpo na kagad yan. Papabarangay ko to. Sungit-sungit. Pagdating nun, siya pala yung nagkamali. Siya pala may kasalanan. Di ba sa kalsada, kung sino pa yung matapang, siya pa yung may kasalanan. Umaya siya pa yung maglalabas ng baril. Kasi sa tingin niya, dahil may baril siya, mayroon siyang authority, naka-uniform, na siya, meron siyang authority, meron siyang kapangyarihan. Pero hindi yun sa mundo yun. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, hindi dapat alam mo naman ang katatayuan mo bilang Kristiyano, di ba? Ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, alam mo, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iwanan. At nasa iyo ang napakaraming pangako ng Panginoon. Pero habang nandito tayo, magpapakita pa rin tayo ng weakness. Hindi pa rin tayo nagmamalaki. Magpapakumbaba pa rin tayo. At ang magiging ganti dyan ng Panginoon is mamanahin nila ang lupa. Ano ba ibig sabihin nito? Kasi ang daming tao, ang katotohanan ayaw na dito sa mundo. Gusto na nga niya, patayin na niya ang kanyang sarili para makatakas lang sa mundong ito. Yung iba naman, yung may mga kaya, gumagawa ng mga spaceship para alis na lang kami dito sa Earth. Doon na lang kami sa Moon, o kaya sa Mars. Pero bakit mamanahin nila ang mundo? Ang earth na ito. Ayon sa Proverbs chapter 10 verse 30. Sabi diyan, the righteous will never be removed dito sa earth, pero but the wicked will not inhabit the earth. Ang mga righteous, dito tayo titira sa earth. Ang mga wicked ay saan sila dadalhin? But the wicked, ang mga masasama paparusahan at dadalhin sa lugar na kung tawagin ng Biblia ay impyerno, kung sila dadalhin. Pero ang mga matutuwid, ang mga nagpapakumbaba, ang mga kumikilala sa ating Panginoong Yesus, sila magmamana sa earth. Ang tanong ay, anong earth? Kasi darating ang time, sa Revelation, masisira ang earth. Masisira ang lahat, mapopulso ng mga tubig, ewan ko kung ilang mga